Heto ang isang masining at kapanapanabot na paglalahad ng alamat ng Bayabas. Noong unang panahon, sa isang masaganang kaharian, ay may isang hari na nagngangalang Haring Barabas. Siya ay kilala sa kanyang pambihirang kakisigan, ngunit higit siyang kilala sa kanyang labis na kapalaluan at kalupitan. Ang pinakamahalagang pag-aari ng hari ay ang kanyang gintong korona. Ito ay hindi lamang basta palamuti, ito ay puno ng pinakabihira at nagniningning na mga hiyas na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Naniniwala si Barabas na ang kanyang korona ang nagbibigay sa kanya ng karapatang hamakin ang mahihirap at saktan ang sinumang hindi sumusunod sa kanyang bawat luho. Walang sinuman ang nangangahas na tumingin ng diretsyo sa kanya, lalo na sa kanyang korona. Isang hapon, habang si Barabas ay naglalakad sa kanyang malawak na hardin, napansin niya ang isang matandang pulubi na nakaupo malapit sa kanyang paboritong puno. Ang pulubi ay marumi, nakayapak, at nanghihina. Sa halip na maawa, nagalit ang hari. "Paano nang ahas ang isang tulad mo na pumasok sa aking hardin?" Sigaw niya. Kinuha ng hari ang kanyang baston at akmang sasaktan ang matanda. Ngunit bago pa man niya ito magawa, tumingin ng diretsyo ang pulubi sa kanyang mga mata. May kakaibang ningning sa mga mata ng matanda. "Haring Barabas," wika nito sa mahinahong boses, "ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba, hindi sa gintong nasa ulo mo. Darating ang araw, ang iyong korona ang magiging uli mong alaala." Baliwala sa hari ang banta ng pulubi. Nagpatuloy siya sa kanyang malupit na pamumuno. Ngunit lumipas ang mga araw at naging estranghero ang hari sa kanyang sariling palasyo. Isang umaga, nagising ang reyna at ang mga kawal na wala ang hari sa kanyang silid. Hinanap nila siya sa bawat sulok ng kaharian ngunit bigo sila. Ang tanging natira sa kanyang silid ay ang kanyang marangyang kasuotan. Ngunit ang pinakamalaking misteryo, nawawala rin ang kanyang mahalagang gintong korona. Kumalat ang balita na ang hari ay pinarusahan ng mga anito dahil sa kanyang kasamaan. Ang kaharian ay nabalot ng lungkot at takot. Lumipas ang panahon. Ang kaharian ay unti-unting nakabangon sa pamumuno ng bagong hari na mabait at makatarungan. Isang araw, sa eksaktong pwesto kung saan nawala ang mapagmataas na si Haring Barabas, may sumibol na isang kakaibang halaman. Ang halamang ito ay hindi katulad ng anumang puno sa kaharian. Ito ay may matigas na sanga, madilim na berdeng dahon, at may maliliit na puting bulaklak. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga bulaklak ay naging mga bilog na bunga. Habang ang mga bunga ay tumatanda, napansin ng mga taong bayan ang isang pamilyar na hugis sa ibabang bahagi nito. Dumating ang araw ng pag-aani. Ang mga bunga ng mahiwagang puno ay hinog na. Ang balat nito ay naging maputlang berde, at ang bawat isa ay mayroon pa ring maliliit, matitigas na tila, korona, sa dulo nito. Nang hatiin ng mga tao ang bunga, natuklasan nila ang maputing laman na puno ng maliliit at matitigas na buto. Ang mga butong ito ay tila paalala sa matitigas na hiyas ng nawawalang korona ni Barabas. Ang lasa nito ay matamis ngunit may kaunting asim, tulad ng alaala ng nagdaang hari. Tinawag ng mga tao ang bungang ito na Barabas, na sa paglipas ng panahon ay naging Bayabas. Simula noon, ang Bayabas ay naging simbolo ng paalala na ang tunay na halaga ng isang pinuno ay hindi nakikita sa kanyang korona, kundi sa kanyang pagmamahal sa kanyang pinamumunuan.